sunod-sunuran sa inyo ang hudikatura gaya ng ginawa ng inyong ama na talaga namang yung korte na yon talagang sunod-sunuran. O kaya nga, naku, ang dami pa namang mga taga-UP ng korte na yon pero nakakahiya kasi mga mga decision nila, lalong-lalo na doon sa pag-ratify na 1973 Constitution na viva voce lamang, yes, sa mga barangay council, sinustain ba naman? Siyempre, nawalan sila ng integridad. Hindi na believe ang tao doon sa rubber stamp court na yon. Kaya nga nung nagkaroon ng revolutionary government, sibak sila. Dahil importanteng maibalik yung tiwala ng taong bayan sa ating hudikatura. Ngayon, ano bang tingin ko dito sa kasong ito? Okay, pending po yan. Pero buti na lang, hindi ako partido doon. Kaya pwede ako magdadakdak. Dahil ako naman po ay talagang propesor ng batas. Ano sa tingin ko? Patas ang aking tingin. Okay? Alam niyo po, naku, panahon pa ng kopong-kopong, Lopez Vito case, okay? Talaga meron na tayong tinatawag na enrolled bill theory. Yan, hiniram na naman natin sa mga Amerikano. Pero ang sabi ng enrolled bill theory, kapag ang isang batas ay napirmahan ng Senate President, ng Speaker of the House at ng Presidente, hindi na po pwedeng i-review yan ng hukuman. Okay, bakit? Kasi kapag re-review pa yan ng hukuman, lalabagin niya yung prinsipyo ng lehislatura ay isang co-equal branch of government ng hudikatura. At siyempre, yung presidente rin na siyang lumagda ng batas, no, ng panukalang batas para naging batas siya. So talaga namang respeto yan. Kaya nga, yung mga nagsampa ng kaso, abay talagang uphill battle yan. Pero, yung Lopez Vito case po, na-desisyonan bago pa ang 1987 Constitution. Ano bang pagkakaiba ng 1987 Constitution? Abay, sa 1987 Constitution po, dahil nga doon sa mapait na karanasan sa martial law, na palaging sinasabi ng rubber stamp Supreme Court ni Marcos Sr., yan ay political question, hindi namin pwede reviewin yan. Pati nga yung legal at paktual na basehan pagdedeklara ng martial law, ay nako, that's political question. Tanging presidente lang ang pwede magdesisyon dyan. Para hindi na maulit yan, na may mga bagay-bagay na sinasabi nila na tanging Pangulo lang ang pwede magdesisyon, abay ginawa ng ating saligang batas na binigyan ng basbas ng taong bayan. Ngayon, katungkulan, malinaw na katungkulan ng hudikatura na kapag kahit sinong sangay ng gobyerno ay lumabas or lumabag or umakto dun sa tinatawag na grave abuse of discretion. Ano yung grave abuse of discretion? Malalang pag-abuso sa kanilang diskresyon na nagre-resulta sa kawalan ng jurisdiksyon or sa kalabisan ng jurisdiksyon, merong katungkulan. Hindi po option, ha? Katungkulan ang hudikatura na magdesisyon kung itong ginawa nga ng co-equal branch of government ay sang-ayon sa saligang batas or hindi. So ngayon, hindi na po pwedeng maghugas kamay ang Korte Suprema. Totoo, hindi pa rin na-overturn yung enrolled bill theory. Narariyan pa rin yan. Pero ang katotohanan niyan, kapag merong aligasyon na nagkaroon ng pag-abuso sa diskresyon na nagresulta sa kawalan ng jurisdiksyon, kinakailangan magdesisyon ang Korte Suprema. Now, yung napakadumang kaso, siyempre, in-apply sa pinakabagong kaso na merong enrolled bill theory. Ito yung Arroyo versus De Venecia. Panahon na rin ni Joker Arroyo at saka ni Speaker De Venecia. Ang kinu-question niya, quorum, no? Na pag-approve ng isang panukalang batas na may kinalaman sa sigarilyo, no? Parang kundi ako nagkakamali. In-apply na naman ng Korte Suprema ang enrolled bill theory. Pero anong sabi ng Korte Suprema doon sa decision na yon? Totoo na hindi talaga maghihimasok ang hudikatura para questionin ang legalidad ng batas kung merong pirma, maliban na lang kung merong paglabag sa saligang batas mismo. Kasi yung kino-question lang doon sa kaso ng Arroyo versus De Venecia, yung paglabag sa House rules.
So ang sabi ng Korte Suprema, House rules yan, po pwede naman ma-waive yan ng Kamara mismo dahil sila mismo gumawa ng rules nila. Pero dahil ang Korte Suprema ay tagapagtaguyod ng saligang batas, kapag merong paglabag sa saligang batas, kinakailangan magdesisyon ang Korte Suprema maski pa merong enrolled bill theory. Ano yung mga kadahilanan na sinabi ng mga petitioners, sila Congressman Ungab, para pabaliwalain ang 2025 budget, no? Na dahil lumabag sa saligang batas? Dalawang bagay, at least. Tatlo actually yan eh. Una, yung probisyon ng saligang batas, ha? Saligang batas na kinakailangan pinakamalaking budget allocation ng edukasyon. Kaya ngayon lumalabas ng mataas ang budget ng edukasyon kaysa sa 1 trillion budget ng DPWH, dahil isinama yung budget ng PMA at ng kung ano-ano pang mga defense institutions of higher learning sa budget ng DepEd. Tama ba yun? Hindi. Kasi meron naman tayong batas na administrative code na nagsasabi kung anong jurisdiction ng DepEd. Ang DepEd para sa elementary school at sa high school lamang. Kaya nga meron pa tayong hiwalay na Commission on Higher Education at ito po isang ayon sa batas. Kasi yung administrative code, bagamat yan ay isang executive order, ay pinirmahan ni Cory Aquino sa panahon na siya mismo ang gumaganap ng papel ng Kongreso. Dahil Freedom Constitution noon, wala pa tayong saligang batas. Pangalawa, ako nga meron talagang paglabag sa batas yan. Ano yun? Yung batas na isinulong ko, yung Universal Healthcare Law. Dahil ayon sa Universal Healthcare Law, kinakailangan talaga tustusan ng gobyerno yung pagkakulang ng mga premiums ng miyembro ng PhilHealth para magkaroon ng mabuting kalusugan. Paano? Yun nga, pag tustos niya, para bayaran yung mga premiums nang hindi kaya magbayad ng premiums. Saan magagaling? Isa pang batas na naman yan. Yung batas na tinatawag na Sin Taxes Law, na nagsasabi na karamihan ng sin taxes law dapat mapunta para sa implementasyon ng ating batas na Universal Healthcare Law. At pangatlo, yung mga blanco. Sasabihin nila, yung mga blanco, ito talaga ang enrolled bill theory. Sabi ng Korte Suprema, dun sa kaso ng Arroyo versus De Venecia, talagang hindi kami maghihimasok, maliban na lang kung merong malinaw na ebidensya na nalabag ang saligang batas. Ano ba ang nalabag na probisyon ng saligang batas? Yung probisyon na nagsasabi na ang Kongreso ang merong kapangyarihan na magsulong at bumuo ng mga batas. Ano bang ebidensya na nalabag ito? Kasi doon sa BICAM report, malinaw na may mga blanco. Bakit nagkaroon ng mga fill in the blanks dyan doon sa printed copy ng batas? Now, inamin ni Stella Kimbo, yan ay para blanco yan, para lang pag sinuma total yung mga budget na yan, malalaman ko anong suma total. Tama naman si Ping Lacson at saka si Senator Tito Sen. Ang dapat ginawa dyan, kung talaga yung mga blanco, para lang masuma total yung mga total amount para dun sa line appropriation na yon, binalik dapat yan sa plenaryo. Now, bakit nalalabag ang saligang batas? Dahil sa ginawa nila na kung sino-sino na lang nag-fill in the blanks. Hanggang ngayon, di natin alam kung sino nag-fill in the blanks. Kasi nga, meron tayong tinatawag na undue delegation of legislative powers. Tanging Kongreso lamang ang may kapangyarihan bumuo ng batas. Pero ang sinasabi ni Kimbo, ay naku, iniwan na namin yan sa mga technical staff dahil adding lang yan mga sums. Mali. Kinakailangan yung pinal na bersyon ng isang panukalang batas na nakalagay sa BICAM report, dapat walang blanks. At dahil ang mga blanks ay pinunuan ng mga tao na hindi naman binoto ng taong bayan bilang kongresista o senador, yan po ay labag sa saligang batas. Yan po ay unconstitutional. Diba? At sang-ayon nga dun sa desisyon ng Arroyo versus De Venecia, pasok doon sa exception. Yes, enrolled bill theory, hindi namin paghihimasukan yan. Except kung may ebidensya na nalabag ang saligang batas. At least dalawa yan.
bukod pa doon sa paglabag sa Universal Healthcare Law at saka doon sa Syntaxis Law. Yung ngang, unang-una, yung edukasyon, pinakamataas dapat ang budget. At pangalawa, fill in the blanks na undue delegation of legislative powers. So, Mr. President, Junior, pag siguro malinaw-linaw ng pag-iisip mo, linawin mo na ang dapat mong tignan yung BICAM report at hindi ang GAA. At sana, mag-iingat ka naman sa iyong pananalita. Kasi, bagamat hindi mo appointees ang mga justices at hindi mo sila nakokontrol gaya ng nakontrol ng ama mo ang Korte Suprema, naniniwala pa rin ako sa aking puso, independyente ang mga mahistrado ng Korte Suprema. Hindi mo sila kayang bilin. Although, alam ko naman, marami nagtatangka. Hindi yan mananaig. Dahil alam ng mga mahistrado na nung ang Korte Suprema ay naging rubber stamp lamang ng isang diktador, nawala ang tiwala ng taong bayan. Agree ba kayo or disagree? Well, komento lang po kayo ha. Dahil miski hindi natin nababasa yan at hindi nga tayo nagla-live, mababasa ko rin naman yan matapos ang ating Spokes Hour. Anyway, naku, pasensya lang kayo ha. Feel ko na naman itong Spokes Hour nito. Tumaas na naman aking blood pressure at nag-a-alarm na naman itong aking mataas ang aking heartbeat. So titigil na ako at magre-relax na ako, mag-yoga na ako dahil umiinit talaga ang ulo ko pag narinig ko yung I still cannot find those darn blanks. Ibang binabasa. Sos Mariosep naman. Huwag niyo naman isipin na ang tanga-tanga naman ng mga Pilipino. By now, alam na po nila ang pagkakaiba ng General Appropriation Act at ng BICAM